Tinaguriang timber capital of the Philippines ang Caraga Region. Pero ngayon sinasabing sentro rin to ng pinakamalaki at pinakamalawak na illegal logging activity sa buong bansa. Sa report ni Maki Pulido na kasalukuyang on assignment, alamin kung bakit nagpapatuloy ang illegal at milyong-pisong halaga ng industriyang ito. Nakalipas na buwan, tila delubyong rumagasa ang baha sa tinaguriang Timber Capital of the Philippines. Ito na raw ang pinakamapinsalang bahang tumama sa kanila kung saan humigit kumulang 1 bilyong piso ang naiwang pinsala. Ang itinuturong dahilan, ang malawakang illegal logging activity sa rehiyon. Isang buwan matapos ang unos, binisita namin ang Caraga Region. Una kaming nagtungo sa Agusan del Sur. Anong operation, sir? Ito yung anti-logging operation. Nadatnan naming abala para sa isang operasyon sa Agusan River ang Task Force Pagbabago, ang grupong itinalaga ng Department of Environment and Natural Resources o DENR para bantayan at pigilan ang mga illegal logger. Kasamang ilang militar at miyembro ng task force, isa-isa muna kaming tinalian ng dilaw na laso. Countersign. Bigyan ng countersign na sabihin na friendly force ito. Delikado raw kasi sa lugar. sasama tayo sa operasyon ng task force. Sa loob lang daw ng 6 na buwan, mahigit 60 milyong piso na ng mga trosong iligal na pinutol ang nakumpiska nila. Hindi pa man kami nakalalayo, ito ang aming nakita sa gilid ng Agusan River. Mga trosong nagkalat. Bakas na mga mapagsamantalang sangkot sa iligal na industriya ng walang habas na pagputol sa mga puno ng kagubatan. Ayun yung mga yung mga troso. Tulong ng ating mga Ito yung mga itinatago nila. talaga. So ganito sila, para itatago nila, hindi mo na nga naman mapapansin. Tapos kailan nila yan ipupuslit? Actually, kung magtuwad nga malaki ang tubig, pwede na lang ilalabas yan. Ngayon. Pagkatataas yung tubig. Kasi may mga tao tayo dito, hindi pa nila mailalabas. Hindi nila mailabas dahil may operation. So. Karamihan po sa mga bangka ng DENR, sila. Sa ngayon, sira. Eh paano po kayo makakagalaw kung wala naman kayong sariling bangka? O kaya speedboat na umaandar, ha? Nag-aarkila. Nag-aarkila kami. Ayon sa pag-aaral ng DENR, mas malawak pa raw ito kumpara sa iligal na industriya sa hilagang bahagi ng bansa. May kakulangan talaga at yan na may hindi namin yan na may common sa gobyerno, no? Usually resources always scarce, no, sa gobyerno. Pero I believe we have to innovate. We have to use our ingenuity in facing this problem. We have to at least man the fort using our existing resources. Sa aking pagsama sa task force, nakita ko ang kasalatan habang ginagampanan nila ang kanilang tungkulin. Bukod sa kakulangan sa tao at kagamitan, isa pang malaking problema ang kinakaharap ng mga tagapagbantay. Dahil sa paglaban nila sa iligal, marami sa kanila ang pinapatay. Isa sa mga naging biktima ang ama ni Cedar. Binaril at pinatay ang kanyang ama na isang forest ranger noong nakaraang Disyembre. Alam, mga 2 weeks before, parang ilang na siya ba? Parang may kinatakutan na siyang tao. At saka kahit sinong magpunta ng motorsiklo dito, parang na siya. Parang may kutob na siya talaga na may mangyari sa kanya. Maswerte naman si Ayo, 20 taon ng forest ranger dahil minsan na rin siyang nakaligtas sa ambush. Nakadapa kami lahat. Yung sasakyan namin, sabi ng military, dapa. Lahat ng sibilyan, dapa. Dito siya, natamaan siya, no? Nabiglaan mo. Akala ko mo, ako ang nadali rin. Kami yung kasama. Gayunman, pinili pa rin niyang ipagpatuloy ang tungkulin.
Sa buong Pilipinas, nasa 120 na ang naitalang pagpatay sa mga environmental worker. Sa Caraga Region, nasa 11 na ang napapaslang. Kasi alam namin, yung kalaban namin, mas maraming baril kaysa sa amin. So, equip us. May mga baril kami, pero we need some more. Plus, we need a few more personnel dedicated to pursue yung tasking namin. Habang tila unti-unting nababalot ng takot ang mga environmental worker, patuloy naman sa kanilang operasyon ang mga illegal logger. 3 taon nang sangkot sa illegal logging si Amarillo. Gamit ang 8 chainsaw at 3 truck, illegal nilang pinuputol ang mga punong kahoy. Mayroon din siyang 6 na kasama at para makalusot, pinepeke nila ang mga papeles ng mga pinutol na puno. Mahirap magbigay yung DNR ng papilis. Pero ang ginawa naman namin, magkuha kami ng papilis doon. Pagdaan namin dito, may papilis na. So bali, hindi na kami nila hulihin kasi may basis naman, may papilis kami. Ayon sa kanya, kumikita siya ng 10 hanggang 20,000 kada buwan kapalit ng pagbebenta ng kanilang pinutol na kahoy. Nung una, natatakot talaga kami. Pero kahit na matatakot naman kami, wala mong kayo magawa, wala mong kami trabaho. Ayon sa Presidential Decree No. 705 o ang Forestry Code of the Philippines, mahigpit na ipinagbabawal ang lahat ng uri ng logging activity sa kagubatan nang walang anumang permiso. 20 taong pagkakakulong ang parusa sa sino mang lalabag sa batas na ito. Pero ilang beses nang nalusutan ito ni Amarillo. 3 beses na ako nakulong ng illegal. Minsan 1 araw, minsan 4 na araw kasi makapagpiyansa man talaga kami. Kasi yung na illegal namin, yung planted species, kaya lang wala lang papilis. Sa aming patuloy na paglilibot sa ilang checkpoint sa Surigao, ilang truck na nagdadala ng troso ang nasabat. Nag-load siya doon sa Banahaw, and then may ibang kahoy pa daw siya dito. Samantala yung papers issued by private forester yun. Dapat isuspend na ulit ito. Ayon sa DENR, nasa mahigit 70 sawmills o imbakan ng illegally cut logs ang naipasara na nila sa Caraga Region. Nasa 12 kaso naman ang naisampanan nila laban sa mga illegal loggers. Giit naman ng grupong kalikasan, hindi dapat natatapos ang kampanya ng pamahalaan sa pagtugis ng illegal loggers. Patuloy yung pagkasira ng ating kagubatan at patuloy yung pagbibigay nila ng permiso sa mga big commercial loggers. At ito sa tingin namin ang pangunahing dahilan ng pagkasira ng ating kagubatan. 75% ng deforestation ay dulot ng legal logging at 2% lamang yung dulot ng illegal logging. Ang DENR aminado namang may pagkukulang pa ang ahensya kaya hindi tuluyang naisasalba ang kagubatan sa Caraga. Even if we are 100% successful in this confiscation, I believe we can still consider our effort a failure in protecting the forest. Why? The true forest protection is if you can stop the timber from being cut, if you can stop the timber from being felled. If it is standing there, that is forest protection. But for every cubic meter that you see on the ground, on the street, na kinukumpiska natin, that means there is a few hectares of forest denuded up there. Humigit kumulang 2,200 ang bilang ng mga commercial logging company. Mga kumpanyang may permiso mula sa gobyerno na kalbuhin ang gubat. At kada taon, aabot sa humigit 2 bilyong piso ang kinikita ng mga ito. Minsan nang sinabi ni Pangulong Noynoy Aquino na gusto niyang ipatupad ang total log ban, pero lumulutang pa rin sa ere ito dahil hanggang ngayon wala pang pulisiya tungkol dito. Ayusin ko, pababayaan naman natin na masira ulit dahil may nagpapagawa, hindi maayos yan. Pasensyahan tayo. Kailangang baguhin yung kanyang policy, kagyat na dapat itigil yung mga operasyon ng logging, particular yung mga commercial logging sa ating kagubatan, at ipatupad yung log ban sa mga commercial companies. Legal man o illegal, anumang sobra tiyak makakasama sa natural na ayos ng kalikasan.
Hanggat hindi malinaw ang polisiya ng pamahalaan tungkol sa pagkontrol nito at hanggat walang sapat na programa kung papaano mababantayan at mapipigilan ang iligal na kalakaran, malaya pa rin makapagpapatuloy sa kanilang industriya ang ilang mapanamantala. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Nakascoop kayo sa Reporter's Notebook kasama ang Nescafe Classic.